Ang mana, isang mana na nagkakahalaga ng 160 milyong piso, binawi ko. Isang iglap lang na parang pagpindot sa isang switch, ang lahat ng pinangarap nila para sa kanilang kinabukasan, ang lahat ng yaman na akala nila ay mapapasa kanila balang araw ay bigla kong binura. Hindi isang salita, hindi isang babala, isang desisyon lang na nabuo sa loob ng puso kong winasak nila. Isang yate, isang marangyang yate na nagngangalang Serenity. Ang kapayapaan, iyon sana ang magiging kanila. Bayad na, walang utang, isang regalong mag-aangat sa kanila mula sa kanilang mga alalahanin sa pera habang buhay. Pero sa isang hapon lang, sa loob lang ng ilang oras sa ilalim ng nagniningning na araw sa Subic Bay, ipinakita nila sa akin na hindi sila karapat-dapat. Kaya binawi ko ito, lahat ng ito. Ang yate, ang tiwala, at ang pagmamahal na minsang inialay ko ng walang pag-aalinlangan. Nagsimula ang lahat sa isang salita. Isang salitang pinitiwan niya na parabang basura lang na itinatapon. Tubero, ganyan ang tawag sa akin ng aking manugang na si Marco. Nakatayo ako sa marangyang kubyerta ng sarili kong yate, inaayos ang isang maliit na problema sa gripo, at mula sa likuran ko, narinig ko ang kanyang mapanuyang boses, puno ng paghamak. Walang lugar ang mga tubero dito, Mateo. Pakinggan ninyo, hindi niya ako tinawag na Itay. Hindi man lang Tito Mateo na siyang karaniwang tawag bilang paggalang. Mateo, pangalan ko lang, isang pangalan na binitiwan niya na parabang pangalan ng isang utusan, isang taong mas mababa sa kanya. At doon sa harap ng kanyang mga magulang at sa harap ng sarili kong anak na si Isabel, ipinahiya niya ako. Ito ang lalaking tinulungan kong makatapos ng kanyang MBA na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso. Ito ang lalaking binigyan ko ng halos 3.5 milyong piso para sa paunang bayad sa kanilang bahay. Ito ang lalaking paulit-ulit kong sinasagip sa tuwing nagigipit siya sa pera na umaabot sa milyon-milyong piso sa loob ng maraming taon. Utang na loob. Mukhang wala siyang alam tungkol doon. Para sa kanya, ako ay isang matandang pensyonado lamang, isang matandang nabubuhay sa kakarampot na SSS pensyon, na naglakas loob na mag-arkila ng isang yate na hindi ko naman daw kayang bayaran. Ang pinakamasakit sa lahat? Ang anak ko, ang sarili kong anak na si Isabel, ay nanatiling tahimik. Nakita ko ang pamumula ng kanyang mga pisngi, hindi dahil sa galit para sa akin, kundi dahil sa hiya. Ikinahihiya niya ako, ikinahihiya niya ang kanyang ama sa harap ng kanyang asawa at ng kanyang mga biyenan. Mula sa unang sandali na tumapak sila sa yate, ramdam ko na ang kanilang panghuhusga. Pinagmasdan ni Marco ang bawat sulok ng yate, ang makintab na kahoy, ang malambot na katad, ang mga modernong kagamitan, hindi nang may paghanga kundi nang may pagdududa. Paano mo naman narentahan itong lumulutang na palasyo, Mateo? Yun ang una niyang sinabi. Ang bawat salita ay may kasamang lason. Sana naman hindi mo inubos ang lahat ng ipon mo sa SSS para dito. Segunda naman ng anak ko, ang boses niya ay puno ng pagkabalisa na parabang isang malaking kasalanan ang ginawa ko. Pinaghirapan ko ang bawat sentimo ng aking yaman. Nagtayo ako ng mga kumpanya mula sa wala. Nagtrabaho ako araw at gabi habang sila ay komportableng natutulog. Pero dahil pinili kong mamuhay ng simple, dahil hindi ako nagpapakita ng aking kayamanan, dahil ang suot ko ay simpleng polo shirt at khaki shorts lang, para sa kanila, ako ay mahirap, isang taong walang karapatang maranasan ang karangyaan. At nang tawagin niya akong tubero, doon nagbago ang lahat. Sa sandaling iyon, hindi lang puso ko ang nasaktan, may nagbago sa akin. Ang init ng pagmamahal ng isang ama ay napalitan ng lamig, ang lamig ng katotohanan. Nakita ko sila kung sino talaga sila, mga taong sakim, mapanghusga at walang utang na loob. Ang hindi nila alam, hindi ako isang hamak na tubero, ako ang may-ari. Ako ang hari sa palasyong iyon na kanilang kinukutiya. At sa kaharian ko, ako ang gumagawa ng mga patakaran. Nang araw na iyon, isang plano ang nabuo sa isip ko. Isang plano na hindi batay sa galit o paghihiganti. Hindi. Ito ay isang bagay na mas malalim.
Isang bagay na mas kinakailangan. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ang kwento kung paano ko binawi ang 160 milyong pisong mana. Ito ang kwento kung paano ko ipinakita sa aking manugang at sa sarili kong anak ang tunay na halaga ng paggalang. At ang tunay na halaga ng mga bagay na kanilang winasak, hindi nila pagsisisihan ang kanilang mga salita. Pagsisisihan nila ang hindi nila pagkakilala sa kung sino talaga ako, at yun pa lang ang simula. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin sa mga komento kung saan ka nakikinig. Ang nangiti sa mukha ni Marco ay parang isang maskara ng peking paghanga na hindi kayang itago ang tunay na pagkutya sa kanyang mga mata. Habang sinusundan ko sila sa paglibot sa yate, ang bawat hakbang niya ay parang isang paghatol. Hindi niya tinitingnan ang kagandahan ng lugar kundi ang presyo nito. Ang kanyang mga daliri na laging malinis sa talaga ay dumadampi sa makintab na kahoy at malambot na katadna para bang sinusuri niya ang kalidad ng isang bagay na alam niyang hindi nararapat sa akin. Itong navigation system pa lang, Mateo, sabi niya. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na silid piloto. Mas mahal pa ito sa kinikita ng karamihan sa isang buong taon. Tumingin siya sa akin, naghihintay ng reaksyon, naghihintay na makita ang hiya sa aking mukha. Ngunit nanatili akong kalmado. Isang ngiti ang nakapaskil sa aking labi, isang ngiting pinipilit kong panatilihin habang ang puso ko ay unti-unting dinudurog. Ang anak kong si Isabel ay nasa tabi lang niya, hindi nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Iyon ay katahimikan ng pagsang-ayon, ng hiya. Ikinahihiya niya ako. Sa bawat puna ni Marco nakikita ko ang bahagyang pagtango niya, ang mabilis na pag-iwas ng tingin. Siya, na pinalaki ko ng may pagmamahal at sakripisyo, ngayon ay kasabuat sa aking pagpapahiya. Nagpatuloy kami sa paglibot. Bawat silid, bawat kagamitan ay may kasamang puna mula kay Marco. Tingnan mo itong marmol na countertop. Bulong niya kay Isabel nang pumasok kami sa kusina. Sapat lang ang lakas para marinig ko. Hindi ka panipaniwala. Talagang nabaliw na ang tatay mo. Ang kanyang tawa ay parang tunog ng nababasag na salamin. Masakit sa tainga? Sa bawat sandali, lalong lumalakas ang aking pagnanais na isigaw ang katotohanan. Nasabihin sa kanila, akin ito. Lahat ng ito ay akin. At para sana sa inyo ito. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ang plano ko, ang sorpresa. Kailangan kong manatili dito. Kailangan kong bigyan sila ng pagkakataong makita ang yate para sa kung ano ito, isang lugar ng kaligayahan, bago ko ibunyag ang lahat. Ngunit sa bawat minuto, ang pag-asang iyon ay unti-unting namamatay upang mapanatili ang aking pagkukunwari at upang matigil na ang kanyang mga mapanuyang komento, kinailangan kong magsinungaling. Siniguro sa akin ang kumpanyang nagpapaupa na maayos ang lahat. Sabi ko ng may peking kumpiyansa. Kailangan kong gawin iyon para maprotektahan ang sorpresa. Ang salitang nagpapaupa. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lisensya para lalo pa akong maliitin. Ang kanyang mga kilay ay tumaas sa peking pagkabigla. Nagpapaupab, sabi niya, na para bang iyon ang pinakakatawa-tawang bagay na narinig niya. Kung sa bagay, hindi na gaanong kabaliwan yon, kahit na medyo katawa-tawa pa rin para sa isang taong nabubuhay sa pensyon. Pensyon. Paulit-ulit niyang binabanggit ang salitang iyon na para bang isang sumpa. Para sa kanya, ang pagiging pensyonado ay katumbas ng pagiging walang silbi, ng pagiging pabigat. Ang hindi niya alam ay ang pensyon na iyon, kung tutuusin, ay mas malaki pa kaysa sa buong yaman na kanyang naipon sa buong buhay niya. Nang pumasok kami sa master's cabin, ang silid na pinangarap kong magiging kanila, kung saan sila magpapahinga mula sa kanilang mga alalahanin, lalo pang lumala ang kanyang pag-uugali. Wow, isang queen-sized na kama, sabi niya na may sarkasmo. Siguradong malaki ang dagdag bayad para dito. Sana man lang ay sulit ang bawat sentimo na ginastos mo, Mateo. Sa puntong iyon, hindi ko nakinaya. Kailangan ko ng espasyo. Kailangan kong lumayo sa kanilang nakalalasong presensya.
Bakit hindi muna kayo mag-ikot sa ibaba? Mungkahi ko. Pinipilit kong maging kalmado ang aking boses. Maghahanda ako ng merienda. Habang naglalakad sila pababa ng hagdanan, narinig ko ang huling puna ni Marco, isang huling patalim na tumusok sa aking likod. May dwasada ba may Tim? Tingnan natin kung gaano kalaki ang ginastos ng tatay mo sa kanyang maliit na pakikipagsapalaran sa bangka. Naiwan akong mag-isa sa kubyerta, ang magandang tanawin ng Subic Bay ay tila nawalan ng kulay. Ang marahang hampas ng alon sa katawan ng yate ay parang mga bulong ng pangungutya. Hawak ko ang malamig na rehas na tanso, ang aking mga buko ay namumuti sa higpit ng aking pagkakahawak. Ang plano ko ay gumuho sa aking harapan. Ang pangarap kong magkaroon ng isang masayang araw kasama ang aking pamilya ay naging isang bangungot. Ang sakit, hindi ito galit, hindi pa. Ito ay purong sakit. Ang sakit ng isang ama na nakikita ang kanyang anak na unti-unting nawawala sa kanya. Nilalamon ng kasakiman at kayabangan ng lalaking pinili niyang pakasalan. Ang sakit ng pagtataksil. At sa gitna ng sakit na iyon, isang malamig at matigas na bagay ang nagsimulang mabuo sa aking dibdib. Isang bagay na hindi ko pa naramdaman noon, isang desisyon. Ang mapagbigay na ama na nagplano ng lahat ng ito ay dahan-dahang namamatay. At sa kanyang lugar, isang bagong tao ang isinilang, isang taong natuto sa masakit na paraan na ang pagmamahal at kabutihang loob ay hindi sapat. Minsan kailangan mong turuan ang mga tao ng leksyon at sa araw na iyon, alam kong isang malaking leksyon ang matututunan ni Marco. Isang leksyon na hindi niya malilimutan habang buhay. Habang nakatayo ako roon sa kubyerta mag-isa, ang isip ko ay lumipad pabalik. 2 buwan na ang nakalipas. Tila ibang-iba ang mundo noon. Ang hangin ay puno ng pag-asa, hindi ng paghamak. Ang puso ko ay puno ng kagalakan, hindi ng sakit. Marso 22, hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Nakatayo ako sa loob ng makintab at maluwag na showroom ng Maritime Luxury Yachts. Ang amoy ng bagong katad at pinakintab na kahoy ay bumalot sa hangin. Ang mga ilaw sa kisame ay sumasalamin sa mga makikintab na ibabaw ng mga yate na nakahilera na parang mga hiyas. Suot ko ang aking pinakamagandang Amerikana, ang isa na itinago ko para sa mga espesyal na okasyon. Sa tabi ko ay si Paulo, isang magalang na sales agent na matiyagang ipinapaliwanag sa akin sa ikatlong pagkakataon ang mga detalye ng Serenity. Ang master's cabin ay may queen-size na kama at sariling banyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay propesyonal ngunit may init. Ang guest cabin naman ay may 2 magkahiwalay na kama na maaring pag-isahin, perpekto para sa mga biyahe ng pamilya. Tumango ako habang iniisip ang mga mukha ni Marco at Isabel kapag nalaman nilang may sarili silang pribadong silid. Ang yate ay may habang 42 talampakan gawa sa malinis na fiberglass at chrome. Bawat sulok ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng showroom. Hinaplos ko ang parehong tansong kompas na ngayon ay hinahawakan ko. Iniisip kung paano ko tuturuan ang aking mga magiging apo na maglayag gamit ang mga bituin. Isang pangarap na tila napakalapit noon. Sigurado na po ba kayo sa paraan ng pagbabayad? Tanong ko kahit nabuo na ang aking desisyon. Ang tseke na nagkakahalaga ng 160 milyong piso ay maingat na nakatupi sa bulsa ng aking jacket. Ito ay mula sa isang bank account na hindi man lang sumagi sa isip ni Marco na mayroon ako. Isang account na tahimik kong pinalago sa loob ng maraming taon, bunga ng aking dugo, pawis at matalinong pag-i-invest. Opo, Hinoong Mateo, nakangiting sabi ni Paulo. Kapag buo ang bayad ngayon, maaari na ninyong makuha agad ang yate pagkatapos ng safety inspection at pagpaparehistro. Ang pamilya ninyo ay tiyak na matutuwa sa sorpresang ito. Ang pamilya ko. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng init sa aking puso. Pinaplano ko na ang sandaling ito mula pa noong kaarawan ni Isabel noong nakaraang buwan. Tanda ko pa ang lungkot sa kanyang mga mata nang banggitin niya ang aming mga dating pangingisda noong mga panahong simple pa ang buhay.
Sana makatakas tayo sa isang bangka, sabi niya, halatang pagod na sa walang katapusang reklamo ni Marco tungkol sa kanilang pananalapi. At ito na ang solusyon. Isang lumulutang na santuwaryo, isang lugar kung saan maaari naming muling buuin ang aming nasirang relasyon, malayo sa walang katapusang pangangailangan ni Marco na maliitin ang lahat sa kanyang paligid. Nagsaliksik pa ako ng mga ruta na pampamilya sa baybayin. Iniisip ang mga katapusan ng linggo kung saan muling matutuklasan ni Isabel ang kanyang pagmamahal sa dagat. Isang pagmamahal na tila kinalimutan na niya. Gusto kong magdagdag ng ilang personal na bagay, sabi ko kay Paulo. Mga litrato ng pamilya sa pangunahing silid at siguro magpalagay ng sound system para sa musika habang naghahapunan. Siyempre po, maari naming i-coordinate iyan sa aming interior design team. Pinirmahan ko ang mga papeles ng may matatag na kamay. Bawat pirma ay nagpapalakas sa aking pananabik. Hindi lang ito pagbili ng isang yate. Ito ay isang pamumuhunan sa paghilom ng isang pamilya. Ang pera ay galing sa life insurance ni Clara, ang aking yumaong asawa. Isang pondo na matagal kong iningatan para sa isang bagay na tunay na makabuluhan. At ano pa nga ba ang mas makabuluhan kaysa sa pagbabalik ng aking nag-iisang anak? Inabot sa akin ni Paulo ang mga susi, 2 maliliit na piraso ng metal na kumakatawan sa mga buwan ng maingat na pagpaplano at isang buhay ng pag-ibig. Kukunin ninyo na po ba ito ngayon? Tanong niya. Sa susunod na buwan, sabi ko. Gusto ko silang sorpresahin. Ipapakita ko muna ito bilang isang upa at pagkatapos ay ibubunyag ang katotohanan sa gitna ng aming biyahe. Napakatalino ng estratehiyang iyon sa isip ko noon. Hahayaan ko silang tamasahin ang yate nang walang bigat ng pag-alam sa tunay na halaga nito. Pagkatapos kapag nahulog na ang loob nila dito, saka ko ibubunyag ang regalo. Naisip ko ang mga luha ng kagalakan ni Isabel, ang kanyang pasasalamat. Naisip ko pa nga ang posibleng paggalang kahit pilit mula kay Marco. Habang nakatayo roon sa showroom, hawak ang mga susi. Naramdaman ko ang isang pag-asa na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang aking simpleng pamumuhay ay nagsilbi sa layunin nito. Minamaliit ng lahat ang aking yaman. Ang sorpresa ay magiging perpekto. Tiyak na magiging proud sa inyo ang inyong anak, sabi ni Paulo habang kinakamayan ako. Proud. Oo, naisip ko rin iyon. Ngayon, iminulat ko ang aking mga mata. Ang alaala ay naglaho na parang hamog sa umaga. Ang daungan ay naroon pa rin sa aking harapan, hindi nagbabago. Ngunit ang lahat ay iba na ngayon. Sa ibaba, naririnig ko pa rin ang boses ni Marco. Ang kanyang mga salita ay hindi na malinaw. Ngunit ang tono ng pangungutya ay tumatagos pa rin sa sahig na kahoy. May mga yabag na papalapit sa likuran ko. Itinuwid ko ang aking mga balikat. Naramdaman kong may nagbago sa loob ng aking dibdib. Ang pag-asa na nagdala sa akin sa loob ng 2 buwan ng pagpaplano ay unti-unting nagiging isang bagay na mas matigas, mas malamig. Ang mapagbigay na ama na pumirma sa mga papeles noong Marso ay natututo ng isang mahalagang aral tungkol sa kalikasan ng pasasalamat at paghihiganti. Bumalik sila mula sa ibaba, ang kanilang mga mukha ay may iba't ibang ekspresyon. Si Arturo at Elena ay puno ng tunay na paghanga. Mateo, ito ay talagang pampihira, sabi ni Arturo, ang kanyang mga kamay ay marahang gumagapang sa makintab na rehas. Ang pagkakagawa ay napakahusay, espesyal talaga ang napili mo. Ang kanyang mga salita ay parang malamig na tubig sa aking mga paso. Ngunit ang mukha ni Marco ay puno ng isang bagay na ngayon ay kinikilala ko na bilang mapanuyang katuwaan. Ang yate ay hindi nagpabilib sa kanya. Sa halip, binigyan siya nito ng mas maraming bala para sa kanyang pangiinsulto. Oo naman, kapag pera ng iba ang ginagastos mo sa pag-upa, dapat lang nabonggahan, hindi ba? Sabi niya nang may halong pagbibiro, isang biro na para sa kanya lang. Ikinumpara pa niya ang gastos sa katapusan ng linggo sa aking inaakalang 6 na buwang sahod. Bawat salita ay isang suntok. Naghanda ako ng isang marangyang pananghalian.
inihaw na salmon, sariwang gulay at isang mamahaling puting alak. Ang mesa ay napakaganda na may mga pinong pinggan at mga kubyertos na pilak. Lahat ay binalak kong maging espesyal. Ngunit ang kapaligiran ay mabigat, puno ng tensyon na halos mahahawakan mo. Napakasarap nito, sabi ni Arturo, malinaw na sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Si Itay ay talagang magaling magluto, mahinang sabi ni Isabel na halos hindi tumitingin sa akin. Siyempre, kapag buong araw kang walang ginagawa, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng kahulugan habang hinihiwa ang kanyang salmon. Masarap siguro ang pagre-retiro, walang responsibilidad, walang pressure na magbigay para sa sinuman. Walang pressure na magbigay, ang tinidor ay bahagyang nanginig sa aking kamay. 3 dekada akong nagbigay. Nagtayo ako ng mga kumpanya mula sa wala. Lumikha ako ng yaman na higit sa kanyang kayang unawain at ngayon, iniaalay ko ang aking pinakadakilang yaman, itong lumulutang na santuwaryo na binili gamit ang alaala ng aking minamahal na si Clara. At wala akong natatanggap kundi paghamak. Marco! May babala na sa boses ni Arturo. Ano Itay? Hamon ni Marco. Nakikipag-usap lang ako. Hindi ba't iyon naman ang ginagawa sa mga hapunan ng pamilya? Ang katahimikan ay nakakabingi. At ako ay nakaupo sa ulunan ng aking 160 milyong pisong mesa. Pinagsisilbihan ang aking walang utang na loob na pamilya ng isang pagkaing hindi nila kailanman pahahalagahan. Naramdaman ko ang isang bagay na malamig at mapagkalkula na namumuo sa aking dibdib kung saan dating may init. Itinaas ni Marco ang kanyang baso sa isang peking tagay para sa mga pakikipagsapalaran ng pamilya na hindi natin kayang bayaran. Iyon na ang huli. Iyon na ang hangganan. Tama na iyan. Ang aking boses ay pumutol sa tensyon na parang isang talim. Itigil mo na ang pag-uugaling iyan ngayon din. Ang kanyang mga kilay ay tumaas sa peking pagkabigla. Pag-uugali, sinasabi ko lang ang totoo. Ang totoo, sabi ko, bawat salita ay sinusukat, ay ikaw ay isang panauhin sa yating ito. Magpakita ka ng angkop na paggalang o maaari ka ng umalis. Narinig ko ang paghinga ni Isabel. Hindi niya pa ako narinig na kausapin si Marco nang may ganoong katatagan. Maging si Marco ay natigilan ng isang segundo bago bumalik ang kanyang mapanuyang ngiti. Panauhin, tumawa siya, ngunit pilit na ngayon. Ano ka ba, Mateo? Pamilya tayo. Hindi ba ako pwedeng magpahayag ng pag-aalala sa iyong mga desisyon sa pananalapi? Ang iyong pag-aalala, sagot ko, ay kamukhang-kamukha ng pangungutya. Dito na sumabog ang lahat, nawala na ang pagkukunwari ni Marco. Magkunwari na hindi gumagawa ng mga kaduda-dudang pagpili si Mateo, tumaas ang kanyang boses. Magkunwari na ang pag-upa sa yating ito ay hindi lampas sa kanyang kakayahan. Tingnan ninyo ang lugar na ito, ang bayad sa upa pa lang ay marahil ay kayang tustusan ang kanyang mga pagkain sa loob ng maraming buwan. Ang pagkalkula sa kanyang mga mata ay kitang-kita na ngayon, sinusukat ang gastos laban sa aking inaakalang halaga. At nakikita akong lubhang nagkukulang. Itinayo niya ang kanyang sarili bilang isang matagumpay na negosyante na nakakaintindi ng pera, habang ako ay isang matandang tanga na naglalaro sa isang liga kung saan hindi ako kabilang. Ngunit ang pinakamasakit ay nang makita ko si Isabel, ang aking anak na bahagyang tumango. Isang maliit na kilos, halos hindi mahahalata. Ngunit nahuli ko ito. Sumang-ayon siya sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng aking isinakripisyo, nakikita niya ako sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang asawa, isang kahabag-habag na matanda na nagpapanggap na mayaman. Ang pagtataksil na iyon ay mas masakit kaysa sa lahat ng insulto ni Marco. Sa tingin ko, sabi ko, ang aking boses ay nakamamatay sa katahimikan, dapat ka nang umalis sa mesang ito? Ang tawa ni Marco ay matalas na parang nababasag na salamin. Umalis sa isang inuupahang yate? Bigla siyang tumayo, ang kanyang upuan ay kumaskas sa sahig. Sige, marahil ay gagawin ko nga. Biglang naging masikip ang hangin dito. Naglakad siya patungo sa hagdanan, huminto sa may pintuan. Huwag kang mag-alala sa pagliligpit, Mateo.
Siguradong may mga tauhan para diyan ang kumpanyang nagpapaupa. Ayaw naming mapagod ka. Ang kanyang mga yabag ay umalingaw-ngaw sa itaas. Mabibigat na hakbang, inaangkin ang isang espasyo na hindi sa kanya. Nang umalis si Marco, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa amin. Si Arturo ang unang nagsalita, ang kanyang boses ay puno ng hiya. Mateo, humihingi ako ng paumanhin. Iyon ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Si Isabel ay walang sinabi, nakatitig sa kanyang pagkain. Nang sa wakas ay tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagtatanggol. Protektado lang niya ang pananalapi ng pamilya, mahina niyang sabi. Pinag-uusapan namin ang pagbili ng bahay at kipit kami sa pera at nang makita ito, ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid ng marangyang silid. Mahirap intindihin ang mga prioridad. Ang mga prioridad, ang aking prioridad ay lumikha ng isang alaala, isang regalo, isang tulay pabalik sa anak na nawawala sa akin. Ang kanyang prioridad ay panatilihin ang komportableng ilusyon ng kanyang asawa tungkol sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, mas marami akong naintindihan kaysa sa inaakala niya. Naintindihan ko na ang mapagbigay na puso ng isang ama ay naging walang muwang, na ang pagmamahal ay hindi sapat para madaig ang paghamak at na ang paggalang ay hindi mabibili ng mga regalo. Naintindihan ko rin na si Marco ay gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Mula sa itaas, narinig ko ang tunog ng pagbukas at pagsara ng mga kabinet. Si Marco ay nag-iikot, ginagawang parang sariling tahanan ng isang lugar na akala niya ay sa iba. Ang kabalintunaan ay sana nakakatawa kung hindi lang ito nakakagalit. Magliligpit lang ako, sabi ko, habang kinokolekta ang mga plato ng may mekanikal na katumpakan. Bakit hindi muna kayo magpahangin sa kubyerta? Habang paalis sila, iniwan akong mag-isa sa mga guho ng aking maingat na binalak na pagkain. Pinahintulutan ko ang aking sarili ng isang sandali ng purong galit. Pagkatapos, nagsimula akong magplano. Nais ni Marco na makipaglaro sa isang taong inaakala niyang mas mababa sa kanya. Malapit na niyang matuklasan kung gaano siya nagkakamali. Narinig ko ang kanyang mga yabag sa itaas. Huminto ito. Pagkatapos ay ang mahinang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto. Pagkatapos may kakaibang ingay. Isang mahinang tunog ng pagkiskis ng metal. Isang tunog na nagpatigil sa akin habang hawak ko ang mga basong kristal. Hindi iyon tunog ng isang taong simpleng tumitingin lang. Ilang minuto pa, bumalik siya, mukhang kalmado. Sa katunayan, mas relax pa siya kaysa dati. Pasensya na, sabi niya, bumalik sa kanyang upuan na may bahagyang ngiti. Kailangan ko lang ng isang sandali para pahalagahan ang pagkakagawa. Talagang kahanga-hanga ang bangkang ito. Ang biglaang pagbabago sa kanyang tono ay nagpadala ng mga babala sa aking sistema. Si Marco ay hindi humihingi ng tawad. Si Marco ay hindi umaamin na mali siya. At tiyak na hindi niya pinupuri ang mga bagay na kanyang kinukutya ilang minuto lang ang nakalipas. Mas mabuti na ang pakiramdam mo, maingat na tanong ni Arturo. Oo naman, sabi ni Marco, mukhang kontento. Sa katunayan iniisip ko, baka dapat akong tumulong sa pagliligpit. Iyon na ang pinakamaliit na magagawa ko pagkatapos ng, alam mo na. Sinusuri ko ang kanyang ekspresyon. Napansin kong paano iniiwasan ng kanyang mga mata ang akin, ang bahagyang pag-angat sa gilid ng kanyang bibig na nagpapahiwatig ng pribadong kasiyahan sa halip na tunay na pagsisisi. Maaari kong hugasan ang mga pinggan sa kusina, pagpapatuloy niya. Para maging pamilyar sa mga sistema ng bangka, baka makatulong kung magkakaproblema tayo. Problema? Ang salitang iyon ay nakabitin sa hangin. Naramdaman ko ang isang malamig na takot sa aking tiyan. Huwag na, sabi ko, mamaya na ang mga pinggan. Sige na, Mateo, nakangiti niyang sabi. Hayaan mong bumawi ako sa pagiging gago ko kanina. Pinipilit ko. Papunta na siya sa kusina at nahanap ko ang aking sarili na sumusunod, dala ng isang nakakatakot na katiyakan na malapit ko nang matuklasan kung ano ang mga ingay na metal na iyon. Tingnan mo. Masayang tawag ni Marco mula sa kusina. Lahat ay perfect. Huminto siya. Oh,
Anong "oh"? Tanong ni Isabel papalapit sa kanya. Nilampasan ko na siya, isang malamig na bagay ang namuo sa aking tiyan. Si Marco ay nakatayo sa lababo, ang kanyang kamay ay nanigas sa hawakan ng gripo, habang ang tubig ay walang tigil na umaagos. Mukhang nasira, sabi niya. Hinihila ang hawakan ng may peking pagsisikap. Ayaw tumigil. Siguro isa ito sa mga kakaibang problema ng mga lumang bangka. Ngunit nakatingin ako sa base ng gripo kung saan ang makintab na chrome ay may mga bagong gasgas o malalalim na gasgas na wala doon kaninang umaga. Mga gasgas na maaari lamang magmula sa isang taong gumamit ng sobrang lakas o maling kasangkapan. Lumuhod ako para suriin ito ng mas malapitan. Ang mga gasgas ay bumuo ng isang pattern na naaayon sa mga marka ng place. May isang taong humawak sa gripo ng may malaking puwersa. Pinipilipit ito hanggang sa may bumigay sa loob. Hindi ito pagkasira dahil sa katagalan. Hindi rin ito pagkasira dahil sa sobrang paggamit. Ito ay sinadyang pagsira na nagpapanggap na isang aksidente. Ang tubig ay patuloy sa pag-agos mula sa sirang gripo, isang walang katapusang agos na sumasalamin sa kasinungalingang dumadaloy mula sa bibig ni Marco. Nakatayo siya roon, ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng peking pag-aalala, habang ang aking mga mata ay nakatuon sa mga gasgas sa paanan ng gripo. Ang mga gasgas na iyon, ang naglantad sa kanya para sa isang taong tulad ko na nagtrabaho gamit ang aking mga kamay sa halos buong buhay ko. Ang mga markang iyon ay kasing linaw ng isang pirma. Iyon ay mga marka ng place ng sapilitang puwersa. Hindi iyon aksidente. Hayaan mong tingnan ko, mahinahon kong sabi. Marahang itinutulak si Marco sa gilid. Ang hawakan ay matigas sa aking pagkakahawak. Ang mekanismo sa loob ay gumigiling sa paraang nagsasabi ng mga nasirang bahagi. Ito ay sinadyang pagsira na nagpapanggap na isang aksidente. Baka kailangan lang ng kaunting WD-40, mungkahin ni Marco na may himig ng pagiging matulungin. Alam mo na, itong mga gamit sa bangka madaling masira. Hindi ako sumagot. Sa halip, lumuhod ako para masuri ng mas malapitan ng base. Hinaplos ko ang mga gasgas. May pattern. Isang pattern na nabuo ng paulit-ulit na pagpihit ng isang kasangkapan. Ang sino mang gumawa nito ay determinadong sirain ito. Itay, kaya mo bang ayusin? Tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay may tunay na pag-aalala. Sa wakas, isang tunay na emosyon mula sa kanya. Ngunit ang kanyang pag-aalala ay hindi para sa akin, kundi para sa posibleng gastos ng pagpapaayos, para sa kahihiyang idudulot nito. Sirang-sira na ito, sabi ko, dahan-dahang tumatayo. Ang balbula sa loob, nasira na. Tumango si Marco ng may pakikiramay na para bang siya ay isang inosenteng tagamasid. Ganyan talaga ang mga gamit na inuupahan, alam mo na. Marahil ay hindi iningatan ng mga naunang umupa. Ang bilis ng kanyang pagdadahilan, ang paraan kung paano niya agad na isinisi sa mga haka-hakang naunang umupa ay nagkumpirma sa lahat ng aking hinala. Ngunit ang pakikipagkomprontasyon sa kanya dito sa harap ng lahat ay wala ring maidudulot kundi isang eksena. Kailangan kong maging mas matalino. Kailangan kong tawagan ng marina, maingat kong sabi. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng teknisyan dito sa araw ng Sabado. Umiling si Marco, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Swertehin ka sana. Baka hindi mo na iyan maayos hanggang matapos ang katapusan ng linggo. Ang halos hindi maitagong kasiyahan sa kanyang boses ay nagpakuyom sa aking mga kamay. Nasisiyahan siya dito. Hindi lang sa abalang idinulot niya, kundi sa pagkakataong gampanan ng papel ng isang matulungin at nakikiramay na miyembro ng pamilya habang ako ay nakikipagbuno sa mga problema ng inuupahan. Lumapit si Arturo, sinusuri ang gripo ng may tingin ng isang negosyante. Kakaiba, sabi niya. Ang pinsala ay tila sinadaya. Ang ngiti ni Marco ay hindi nagbago. Ang maalat na hangin ay nakakasira talaga sa mga kagamitang ito. Marahil ay kinakalawang na iyan sa loob ng maraming buwan. Ngunit si Arturo ay nakakunot na ngayon. Ang kanyang kaalaman bilang isang inhinyero ay nagtulak sa kanya na makita
ang kung anong sinusubukang itago ni Marco. Mateo, parang mga marka ito ng kasangkapan. Tingnan mo ang mga gasgas dito. Maaring mula sa mga naunang pagtatangkang ayusin ito, mabilis na mungkahi ni Marco. Alam mo na, may mga taong sinusubukang ayusin ang isang bagay ng mag-isa pero lalo lang lumalala. Ang kasinungalingan ay dumaloy ng napakakinis, napakanatural na halos hinangaan ko ang kanyang katapangan. Nakikipagsapalaran si Marco na ang kanyang salita bilang pamilya ay mas may bigat kaysa sa ebidensya na walang sinuman ang seryosong mag-iisip na sadya niyang sasabotahehin ang ari-arian ng kanyang host. Kailangan kong tingnan ang manual ng bangka, sabi ko sa wakas. Tingnan kung ano ang inirerekomenda ng gumawa para sa ganitong uri ng pagkasira. Ang talagang kailangan kong gawin ay tingnan ang mga security camera na ipinakabit ko noong nakaraang buwan. Mga high-definition na recording na magpapakita ng eksakto kung ano ang ginawa ni Marco at kung kailan. Gusto mong tulungan kitang maghanap, palok ni Marco. Magaling ako sa mga technical na bagay. Huwag na, sagot ko, pinipilit ang isang ngiti. Alam ko kung nasaan ang lahat. Nagkibit balikat siya ang perpektong larawan ng isang bigong katulong. Kung ano sa tingin mo ang pinakamabuti, sinusubukan ko lang tumulong. Habang pabalik na ang pamilya sa kubyerta, nanatili si Marco ng isang sandali na para bang tinitiyak na ang tubig ay ganap ng nakasara. Ngunit nahuli ko siyang sumulyap sa paligid ng kusina nang may kasiyahan ng isang taong hinahangaan ang kanyang gawa. Nakakatuwa kung paano nangyayari ang mga ganitong bagay, sabi niya sa isang palakaibigang tono. Sa isang minuto, maayos ang lahat. Sa susunod, mayroon ka ng bayarin sa pagpapaayos. Ang banta ay banayad, ngunit malinaw. Ito ay simula pa lamang. Natuklasan ni Marco na maaari niyang sirain ang aking ari-arian ng walang parusa, panatag sa kaalaman na ang kanyang koneksyon sa pamilya ay nagpoprotekta sa kanya mula sa hinala. Malapit na niyang malaman kung gaano siya nagkakamali. Hinintay ko hanggang sa makaupo na ang lahat sa kubyerta, ang kanilang mga boses ay umaabot sa akin mula sa bukas na mga hatch. Pagkatapos, tahimik akong gumalaw patungo sa navigation station kung saan nakatago ang mga control ng security system sa likod ng isang ordinaryong panel. Nais ni Marco na makipaglaro. Hinamon niya ang isang tao na naglalaro sa isang profesional na antas habang siya ay natututo pa lamang itali ang kanyang mga sapatos. Ang silid ng nabigasyon ay nakatago sa likod ng pangunahing kabina, isang maliit na espasyo na puno ng mga elektronikong kagamitan na hindi karaniwang nakikita ng mga bisita. Tahimik akong pumasok, dahan-dahang isinara ang pinto sa aking likuran. Ang maraming monitor ay nabuhay sa isang pindot lang. Ang kanilang mga screen ay nagliwanag sa maliit na espasyo. 8 camera feed ang nagpakita ng loob at labas ng yate sa malinaw na high definition. Ipinakabit ko ang sistema noong nakaraang buwan matapos magbasa tungkol sa mga pagnanakaw sa yate sa marina. Isang pag-iingat na ngayon ay magbubunga sa paraang hindi ko inaasahan. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumalaw sa control panel, ini-scroll pabalik sa 3:50 ng hapon. Ang timestamp sa sulok ay nagsasabing 15:50:23 nang unang lumitaw si Marco sa camera 3, ang isa na sumasakop sa banyo at kusina. Ayan siya pumapasok sa frame ng may parehong kaswal na kumpiyansa na ipinakita niya buong hapon. Sa una, ang kanyang mga kilos ay normal. Binubuksan ang mga kabinet, sinusuri ang mga kagamitan ng yate nang may pag-usisa ng isang taong naniniwala na lahat ng bagay ay pag-aari niya. Pagkatapos, lumapit siya sa gripo. Lumapit ako sa monitor, pinapanood si Marco na subukan ng hawakan ng may banayad na puwersa. Ang gripo ay gumana ng perpekto. Ang tubig ay dumaloy ng maayos nang buksan niya ito at huminto ng malinis ng isara niya ito. Alam niyang walang sira dito. Ang sumunod na nangyari ay nagpatindig ng aking mga balahibo. Sumulyap si Marco sa pintuan, tinitiyak na nag-iisa siya. Pagkatapos, hinawakan niya ang hawakan ng gripo gamit ang parehong mga kamay at pinihit ito.
Hindi ang banayad na pagpihit ng normal na paggamit kundi isang marahas na paggalaw na bahagyang nagpayanig sa kamera. Ang timestamp ay nagsasabing 50 or 52:41. Inulit niya ito, ngayon ay ipinatong ang kanyang paa sa cabinet para sa karagdagang lakas. Malinaw kong nakita ang kanyang mukha ngayon, ang konsentrasyon habang inilalapat niya ang pinakamataas na puwersa. Ang bahagyang ngiti ng kasiyahan nang may bumigay sa loob ng mekanismo. Sinubukan niya ang kanyang gawa. Pinapanood ang tubig na walang kontrol na umaagos mula sa sirang gripo. Perpekto. Eksakto ang uri ng aksidente na magpapahiya sa kanyang host at magpapatunay sa kanyang punto tungkol sa mga mababang kalidad na gamit na inuupahan. Ngunit hindi pa tapos si Marco. Nahuli siya ng Camera 4 na nagbubukas ng mga drawer, naghahanap hanggang sa makahanap siya ng isang basahan para punasan ang anumang metal shavings. Pinunasan pa niya ang base ng gripo, tinitiyak na walang ebidensya ng kanyang pananabutahe. Ang maayos na paglilinis ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa kanyang pagkatao. Hindi ito isang pabigla-biglang kilos, ito ay isang kalkuladong paninira na idinisenyo upang ipahiya ako sa harap ng aking pamilya. Sa 15:54:12, humakbang siya paatras para hangaan ang kanyang gawa. Ang kontentong ngiti na iyon ay kumalat sa kanyang mukha na parang langis sa tubig. Natagpuan niya ang perpektong paraan upang ilagay sa kanyang lugar ang mapangahas na matanda. Kinopya ko ang kinakailangang footage sa isang portable drive. Ang aking mga kilos ay automatiko habang pinoproseso ng aking isip ang buong saklaw ng pagtataksil ni Marco. Hindi lang ito tungkol sa isang sirang gripo, ito ay tungkol sa paggalang, sa mga hangganan, sa pangunahing kasunduan sa pagitan ng panauhin at ng host. Mula sa hapagkainan, narinig ko ang boses ni Marco na may peking pag-aalala. Sana hindi masyadong nahihirapan si Mateo sa problemang iyon. Ang mga lumang inuupahang ito ay maaring maging mahirap. Mga lumang inuupahan. Ginagawa na niya ang kanyang salaysay, ipinipinta ako bilang isang taong hangal na umupa ng isang yate na lampas sa kanyang kakayahan, isang taong dapat asahan na magkakaproblema. Inilabas ko ang drive at isinilido sa aking bulsa. Ebidensya, patunay. Ang uri ng dokumentasyon na ginagawang katotohanan ang mga akusasyon. Ang boses ni Marco ay umabot muli sa akin. Siguro dapat ko siyang tingnan mag-alok ng tulong. Ang peking pag-aalala sa kanyang tono ay nagpakuyom sa aking panga. Gusto niyang tumulong. Oo, tulungan ang kanyang sarili sa isang upuan sa harap para sa aking kahihiyan kapag hindi ko maayos ang problemang siya mismo ang gumawa. Pinatay ko ang mga monitor at tumayo sa dilim sandali. 40 taon sa negosyo ang nagturo sa akin na ang ebidensya na walang estratehiya ay walang silbi. Binigyan ako ni Marco ng bala, ngunit kailangan kong piliin ng maingat ang aking sandali. At ang sandaling iyon ay malapit na. Habang papalapit ang mga yabag ni Marco sa itaas, tahimik akong gumalaw patungo sa locker ng mga kagamitan ng yatem. Kinuha ko ang isang set ng mga liyabe at sealant mula sa maayos na mga kompartimento. Ang aking mga kamay ay automatikong gumagalaw. Kinukuha ang kailangan ko habang ang aking isip ay puno ng mga alaala. Ang sirang gripo ay maaaring ayusin. Ang mga kagamitang pangmarina ay ginawa para makayanan ang mas matitindi pa kaysa sa galit ni Marco. Ngunit habang lumuluhod ako sa tabi ng sirang mekanismo, bumalik ang mga imahe ng lahat ng mga pagkakataong inayos ko ang mga bagay para kina Marco at Isabel. Ang lahat ng mga problemang nilutas ko gamit ang aking checkbook at aking pasensya, ang matrikula ni Isabel para sa kanyang MBA, mahigit 2,300,000 piso sa loob ng 2 taon. Malugod kong isinulat ang mga tseke na iyon, ipinagmamalaki ang ambisyon ng aking anak. Si Marco ay nagpapasalamat noon o kahit papaano ay nagpakita siya ng pasasalamat ng kapani-paniwala. Hindi kapani-paniwala kayo, Ginoong Mateo, sabi niya, gamit ang formal na pagtawag na ngayon ay tila hindi na paggalang kundi pagdistansya. Ang kanilang kasal, isang kontribusyon na 1,450,000 piso.
Iginigiit kong bayaran ang mga bulaklak, ang photographer, ang mas magandang reception. Bawat ama ay nais na maging perpekto ang kasal ng kanyang anak. Sabi ko sa larawan ni Clara ng gabing iyon, naisip na sana ay naroon siya para makita si Isabel sa kanyang damit pangkasal. Ang paunang bayad sa kanilang bahay, halos 3.5 milyong piso. Iyon ay 2 taon pa lang ang nakalipas ng ang negosyo ni Marco ay nakaranas ng pansamantalang problema sa cash flow. Umupo siya sa aking simpleng kusina, ipinapaliwanag kung paano makakakuha ng mas magandang mga tuntunin sa financing ang isang mas malaking paunang bayad. Ang kanyang pagpapakumbaba ay tila tunay, ang kanyang pasasalamat ay labis. Napakalaking bagay nito sa amin, Mateo. Ipinapangako ko, hindi mo kailanman pagsisisihan ang pagtulong sa amin na buuin ang aming kinabukasan. Ang sirang gripo ay nabaklas sa aking mga kamay. Inilalantad ang sinadyang pinsala na ginawa ni Marco. Baluktot na metal kung saan dapat ay makinis. Pilit na mga sinulid na hindi na kailanman iikot ng maayos muli. Katulad ng relasyon sa pagitan namin sa tingin ko. Mga emergency na pagpapaayos ng kotse, 200,000 at 70,000 piso. Mga bayarin sa ospital ni Isabel, 185,000 piso. Ang bagong ref nang masira ang kanila. Hindi mabilang na mga regalo sa Pasko, mga sorpresa sa kaarawan, mga hapunan sa anibersaryo na iginigiit kong bayaran. Ang listahan ay walang katapusan, 1 dekada ng kabutihang loob na tila wala nang binili kundi paghamak. Bawat gawa ng kabaitan ay tinutumbasan ng ensayadong pasasalamat ni Marco ang kanyang mga katiyakan na hindi niya kailanman malilimutan ang aking suporta. Ngunit ito ako nakaluhod sa sahig ng sarili kong yate, inaayos ang pinsalang ginawa niya dahil sa galit. Mula sa itaas, narinig ko ang boses ni Marco, mas malakas na ngayon. Dapat ba nating tingnan si Mateo? Medyo matagal na siya doon sa ibaba. Ang sagot ni Isabel ay hindi malinaw, ngunit may pag-aalala. Baka mas komplikado ang pag-aayos kaysa sa inaakala niya. Mas komplikado? Ang lahat ay mas komplikado kaysa sa tila. Ang yate na akala nila ay inuupahan. Ang yaman na ipinapalagay nilang wala ako. Ang lalaking pinaniniwalaan nilang mas mababa sa kanila. Inilagay ko ang mga bagong gasket. Ang aking mga kilos ay tumpak sa kabila ng galit na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi lang ito tungkol sa pera, bagamat ang aspetong pinansyal ay nakakagulat kapag pinagsama-sama ko ang lahat. Halos 8 milyong piso sa direktang tulong sa mga nakaraang taon, hindi pa kasama ang mas maliliit na bagay, ang mga hapunan, ang mga regalo. Ito ay tungkol sa paggalang, tungkol sa pangunahing inaasahan na ang kabaitan ay tutumbasan ng kabaitan, na ang kabutihang loob ay magbubunga ng pasasalamat sa halip na pag-aabuso. Ang mga yabag ni Marco ay papalapit sa hagdanan. Titingnan ko kung kailangan niya ng tulong. Ang mekanismo ng gripo ay bumalik sa lugar ng may kasiya siyang pag-click. Ang tubig ay dumaloy ng maayos nang subukan ko ito. Mas maganda pa kaysa dati. Minsan, pinipilit ka ng pinsala na muling magtayo ng mas matatag. Mateo, ang boses ni Marco ay may peking tono ng matulunging pag-aalala. Ayos lang ba dyan sa ibaba? Dahan-dahan akong tumayo, pinupunasan ng aking mga kamay sa isang malinis na basahan habang kinakalkula ang aking susunod na hakbang. Akala ni Marco ay nanalo siya ng isang maliit na tagumpay sa pamamagitan ng pagsira sa aking ari-arian. Wala siyang ideya na sinimulan niya ang isang digmaan na hindi siya handang labanan. Ang lalaking papalapit para mag-alok ng kanyang tulong ay hindi pa nakapagtayo ng negosyo mula sa wala, hindi pa nakipag-negosasyon sa mga milyon-milyong kasunduan o nadaig ang mga kakompetensya na sumubok na sirain siya. Hindi pa niya natutunan na sa tunay na labanan, ang taong kumukontrol sa impormasyon ang kumukontrol sa resulta. Malapit nang makatanggap si Marco ng isang edukasyon kung anong uri ng tao ang pinili niyang kalabanin. Ayan na pala siya. Ang boses ni Marco ay umaling-aw-ngaw sa hapagkainan. Puno ng isang peking ginhawa na idinisenyo para sa lahat, lalo na para sa kanyang mga magulang.
Umakyat ako mula sa ibabang kubyerta. Ang aking mga kamay ay malinis na ngayon, ngunit ang aking puso ay mabigat sa katotohanang dala-dala ko. Nakasandal siya sa kanyang upuan, ang kanyang mga braso ay magkakrus sa kanyang dibdib, isang postura ng kaswal na kumpiyansa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng parehong mapanuyang ngiti na kanyang suot mula pa kanina, ang ngiti ng isang taong naniniwala na siya ang pinakamatalino sa silid. Nagsisimula na kaming mag-alala, pagpapatuloy niya, ang kanyang tono ay puno ng huwad na pakikiramay. Kamusta ang pag-aayos? Ang mga lumang gamit ba na inuupahan ay nagbibigay sa iyo ng sakit ng ulo? Tumingin siya sa paligid ng mesa, naghahanap ng pagsang-ayon, ipinipinta ang isang larawan ng isang kahabag-habag na matanda na nakikipagbuno sa sira-sirang kagamitan. Sinasabi ko nga sa lahat kung paano nagtitipid sa maintenance ang mga kumpanyang nagpapaupa na ito. Marahil ay hindi pa iyan na service sa loob ng maraming taon. Bawat salita ay isang patalim na idinisenyo upang maliitin ako, upang patunayan ang kanyang naunang punto na ako ay naglalaro sa isang mundong hindi ko kinabibilangan. Inilapag ko ang aking tablet sa makintab na mesa na gawa sa mahogany. Ang tunog ay tila malakas sa nananahimik na silid. Maingat kong hinila ang isang upuan, ang aking mga kilos ay sinadya at kalmado. Tumingin ako ng diretso sa kanya, hindi pinapansin ang iba pa sa mesa. Sa totoo lang, Marco, nagsimula ako, ang aking boses ay pantay at kontrolado. May gusto akong itanong sa iyo. Isang bagay na napaka-espesipiko tungkol sa gripo na iyon, ang kanyang mga kilay ay tumaas sa isang arko ng peking pagka-inosente. Sa akin, tumawa siya ng bahagya. Naku, Mateo, hindi ako tubero. Bagamat napansin ko kanina na mukhang kinakalawang na ang gripo noong naghugas ako ng kamay. Bago pa ako makasagot, nagsalita ang aking anak na si Isabel. Ang kanyang boses ay may tono ng pagtatanggol para sa kanyang asawa. Itay, sabi niya, may babala sa kanyang tono. Sinusubukan lang tumulong ni Marco. Binanggit niya na parang mahina ang pressure ng tubig. Ganun ba ang binanggit niya? Tumingin ako mula kay Isabel pabalik kay Marco. Ang aking tingin ay matatag. Dahil gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyari noong ikaw ay nag-iisa doon sa ibaba. Ang ngiti ni Marco ay hindi nagbago, ngunit mayroong isang bagay, isang mabilis na kislap sa likod ng kanyang mga mata, isang segundo ng pagkalkula bago bumalik ang kanyang pag-arte. Tulad ng sinabi ko, sabi niya, nagkibit balikat, kinamit ko lang ang banyo. Napansin kong may problema ang gripo, ngunit naisip kong mas gugustuhin mong ikaw mismo ang humawak nito dahil, alam mo na, ito ang iyong upa. Nagsalita si Arturo, ang kanyang boses ay hindi komportable. Mateo, baka dapat nating pagtuunan ng pansin ang pagkuha ng isang teknisyan. Pinutol ko siya hindi sa pamamagitan ng pagsigaw, kundi sa pamamagitan ng isang tahimik na tanong na humiwa sa hangin. Marco, sabi ko, ang aking boses ay halos isang bulong, ngunit malinaw sa bawat isa. Bakit mo sinadyang sirain ang gripo? Ang mga salita ay nahulog sa katahimikan na parang mga bato sa isang tahimik na lawa. Ang tawa ni Marco ay dumating pagkatapos ng isang segundo, isang reaksyon na masyadong huli, masyadong malakas para maging totoo. Sirain? Mateo, ano ang pinagsasabi mo? Wala akong sinira. Baka naman nasira lang talaga. Itay! Muling nagsalita si Isabel. Ang kanyang boses ngayon ay may halong galit at hiya. Seryosong akusasyon niyan. Hindi kailanman gagawin ni Marco ang isang bagay na ganyan. Hindi ba niya gagawin? Ang aking mga daliri ay marahang dumampi sa screen ng tablet. Inunlock ko ito dahil meron akong isang bagay na maaaring maging interesado ang lahat. Ang kumpiyansa ni Marco ay bahagyang natinag, isang micro-ekspresyon ng pag-aalala ang dumaan sa kanyang mukha bago muling bumalik ang kanyang maskara. Footage? Anong footage? Ang kanyang boses ay bahagyang naging mas mataas. Ang yate ay may security system. Mahinahon kong ipinaliwanag, pinapanood ang bawat onsa ng kulay na nawawala sa kanyang mukha. 8 camera, high definition na may audio recording, napakadetalyado ng sakop nito. Ang katahimikan sa mesa ay naging mabigat, halos nakakasakal.
Nakita ko ang paglunok ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling matatag, desperadong kumakapit sa kanyang kasinungalingan. Kung gayon, sabi niya, sinusubukang bawiin ang kontrol, makikita mo kung ano mismo ang sinabi ko sa iyo. Kinamit ko ang banyo, napansin ko ang isang problema sa gripo at bumalik ako dito. Tingnan natin, sa ngayon ko. Pinubuksan ang video application. Ang aking puso ay kalmado. Ito na ang sandali ng pagtutuos. Tingnan nating lahat ng sabay-sabay. Si Elena ay sumandal, nababahala. Mateo, sigurado ka bang kailangan pa ito? Hindi, matatag na sabi ni Arturo. Ang kanyang instinct bilang isang negosyante ay nakakakilala na may mahalagang nangyayari. Tingnan natin kung ano ang ipinapakita ng mga kamera. Hinawakan ko ang screen, nag-scroll sa timestamp. 15:50:23. Si Marco ay lumitaw sa screen sa perpektong kalinawan, pumapasok sa banyo ng may parehong kaswal na kumpiyansa na kinasusuklaman ko na. O, ayan ka, sabi ko, na parang nagkokomento lang sa isang palabas sa telebisyon. Sabado, ika-17 ng Mayo, 3:20 ng hapon, pagkatapos mong umalis sa ating mesa. Ang panga ni Marco ay tumigas habang pinapanood niya ang kanyang sarili sa screen, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling mapanghamon. Kita mo? Ginamit ko lang ang banyo. Sa screen, lumapit ang kanyang digital na sarili sa gripo at marahang sinubukan ito. Ang tubig ay dumaloy ng perpekto nang buksan niya ito at huminto ng malinis ng isara niya ito. Ang gripo ay gumagana ng walang anumang problema. Interesante, sabi ko, ang aking boses ay neutral. Mukhang normal naman ang paggana ng gripo. Sumandal si Isabel, ang kanyang noo ay nakakunot sa pagkalito. Hindi ko maintindihan kung ano ang dapat naming makita. Patuloy kang manood, mungkahi ko. Ang aking daliri ay nakalutang sa play button. Malapit na ang pinaka-interesanting bahagi. Si Marco ay hindi mapakali sa kanyang kupuan. Ang kanyang naunang kumpiyansa ay unti-unti nang nabibitak. Katawa-tawa ito, ginagawa mong malaking issue ang isang simpleng problema sa pagtutubiro. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kailanman umalis sa screen. Nakita ko ang eksaktong sandali na naalala niya kung ano ang malapit nang mangyari, kung ano ang nakuna ng mga kamera, kung ano ang ipinakita ng kanyang kayabangan na nakalimutan niya sa sandali ng kanyang mapaghiganting kasiyahan. Ang timestamp dito ay nagpapakita ng 15:52. Pagpapatuloy ko, ang aking boses ay perpektong kalmado. Manood kayong mabuti. Ang video ay nagpatuloy sa malinaw na detalye. Ang 8 kamera na nagkakahalaga ng ebidensya ay malapit ng wasakin ang komportableng mundo ng kasinungalingan at mga palagay ni Marco. Sa screen ng tablet, sumulyap si Marco sa pintuan. Tinitiyak na siya ay nag-iisa. Pagkatapos, ang kanyang buong kilos ay nagbago. Nawala na ang anumang pagkukunwari ng normal na paggamit. Ito ay sinadya, kalkuladong pagsira. Diyos ko po, bulong ni Elena habang pinapanood namin si Marco na hawakan ng gripo gamit ang parehong mga kamay at marahas na pinihit ito sa gilid. Ang audio ay napakalinaw. Ang pagkiskis ng metal sa ilalim ng sobrang puwersa. Ang matalas na crack ng may bumigay sa loob ng mekanismo. Ang kontentong unggol ni Marco nang maramdaman niyang nasira ang gripo sa ilalim ng kanyang mga kamay. Marco! Ang boses ni Arturo ay parang latigo. Ano ang ginagawa mo? Sa screen, hindi pa tapos si Marco. Ipinatong niya ang kanyang paa sa kabinet para sa karagdagang lakas, nag-apply ng mas maraming puwersa hanggang sa tuluyang masira ang panloob na mekanismo ng balbula. Ang tubig ay nagsimulang umagos nang walang kontrol mula sa sirang gripo. Itinakip ni Isabel ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Hindi ito maaring totoo, ngunit hindi maikakaila ang aming nakikita. Humakbang paatras si Marco mula sa kanyang gawa nang may hindi maikakailang kasiyahan. Ang parehong mapanuyang ngiti na kanyang suot nang bumalik siya sa mesa. Pinunasan pa niya ang base ng gripo, tinitingnan kung may ebidensya ng kanyang pananabutahe. Ang timestamp ay nagpapakita ng 15:54, mahina kong sabi. Ginugol mo ang 4 na minuto na sinasadyang sirain ang aking ari-arian.
Ang mukha ni Marco ay naging puti na parang papel. Ito, may paliwanag. Sinusubukan kong ayusin ito ng ayusin ang ano? Ang boses ni Arturo ay nakamamatay sa katahimikan. Malinaw na ipinapakita ng footage na gumagana ito ng perpekto bago mo ito hinawakan. Sa screen, si Marco ay nagpupunas ng mga metal shavings gamit ang isang basahan, sistematikong nililinis ang ebidensya ng kanyang pananabutahe. Ang kanyang mga kilos ay maingat, ensayado, ang mga kilos ng isang taong alam kung ano ang kanyang ginawa at gustong itago ito. Nagdala ka pa ng tuwalya para maglinis, sabi ko. Napakadetalyado. Si Isabel ay nakatitig sa screen sa pagkabigla. Marco, paano mo nagawa ito? Inuupahan ito ni Itay. Siya ang magbabayad ng mga pinsala. Ang kabalintunaan ng kanyang mga salita na pinoprotektahan ako mula sa pananagutan sa pananalapi para sa pinsala sa sarili kong yate ay sana nakakatawa sa ibang pagkakataon. Ang kumpiyansang maskara ni Marco ay tuluyan ng gumuho. Hindi ganyan ang nangyari. Sinusubukan kong tumulong at nasira ito at nagpanik ako. Nagpanik ka? Sumandal si Arturo, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Anak, pinanood ka naming sinadyang sirain ang ari-arian ng ibang tao. Walang aksidente dito, walang hindi pagkakaunawaan. Si Elena ay nagpupunas ng kanyang mga mata gamit ang kanyang serbilyeta. Mateo, labis akong nahihiya, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Gumawa si Marco ng isang huling desperadong pagtatangka sa pagtatanggol. Ang gripo ay halatang may depekto. Bahagya ko lang itong hinawakan at nasira na. Ang mga lumang bangka na ito ay may mga problema. Marco, pinahinto ko ang video at itinuro ang tablet sa kanya. Gusto mo bang i-play ko ulit? Siguro sa slow motion sa pagkakataong ito? Maari nating bilangin kung ilang beses mong pinihit ang hawakan bago ito masira. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Nakatitig si Marco sa nakatigil na imahe sa screen. Ang kanyang sarili na nahuli sa akto ng sinadyang pananabotahe. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malinaw na kasiyahan sa pinsalang kanyang idinulot. Sa tingin ko, mabagal na sabi ni Arturo, ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Kailangan nating pag-usapan ang sitwasyong ito ng napakaseryoso. Ang huling hibla ng katapangan ni Marco ay naputol. Sige, oo, sinira ko ang pesteng gripo, pero masisisi ninyo ba ako? Buong araw siyang umarte na parang isang milyonaryo sa yacht club, nagwawaldas ng pera sa mga inuupahan na hindi niya kayang bayaran. Sinusubukang ipamukha sa amin na kami ay maliit. Ang pag-amin ay nakabitin sa hangin na parang lason. Maging si Marco ay tila nagulat na nasabi niya ito ng malakas. Si Isabel ay nakatitig sa kanyang asawa na para bang hindi pa niya ito nakita dati. Ginawa mo ito ng sadya para saktan ang aking ama? Para turuan siya ng isang leksyon tungkol sa pamumuhay ayon sa kanyang kakayahan? Oo, sigaw ni Marco. Ang kanyang tunay na kulay ay sa wakas ay lumabas na, tungkol sa hindi pagpapanggap na isang bagay na hindi siya. Ang perpektong pagkakataon, isinara ko ang tablet at ngumiti sa unang pagkakataon sa buong araw. Kung sa bagay, Marco, mahina kong sabi, kung pag-uusapan ang pagpapanggap na isang bagay na hindi ka, sa tingin ko ay oras na para pag-usapan natin kung ano talaga ang hindi mo alam tungkol sa sitwasyong ito. Ang mga salita ni Marco ay nakabitin sa hangin, mas mabigat at mas nakalalason kaysa sa maalat na amoy ng dagat. Ang kanyang pag-amin, ang kanyang pagtatanggol sa kanyang masamang gawain. Iyon ang huling piraso ng puzzle, ang huling pako sa kanyang sariling kabaong. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ngayon, hindi sa takot, kundi sa galit. Galit na nahuli siya, galit na ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa kanyang harapan. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang dignidad, sumandal sa kanyang upuan, na para bang ang pag-amin sa kanyang paghamak ay isang uri ng tagumpay. Makinig ka, Mateo, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Siguro medyo nadala ako, pero isa lang itong maliit na sira sa isang inuupahang bangka. Nangyayari ang mga ganitong bagay.
Isang maliit na sira sa isang inuupahang bangka. Ang mga salitang iyon ay umaling-aungaw sa aking isipan. Iyon ang kanyang buong depensa. Iyon ang pundasyon ng kanyang kayabangan. Lahat ng ito ay nakasalalay sa isang maling paniniwala. Isang paniniwala na ako ay mas mababa sa kanya. Tama ka, mahina kong sabi. Pinagmamasdan ng kanyang mukha ng mabuti. Ang pagkalito ay lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na sasang-ayon ako. Tama ka, pag-uulit ko, hindi ito tungkol sa isang sirang gripo. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung anong uri ng tao ang naninira ng ari-arian ng iba para lang sa kasiyahan. Paninira? Ang kanyang boses ay pumiyok. Ano ka ba, masyadong malakas na salita iyan? Nadismaya lang ako, siguro medyo napalakas lang ang paggamit ko ng puwersa. Pero ilagay natin ito sa tamang perspektibo. Pinag-uusapan natin dito ang isang upa para sa katapusan ng linggo. Si Arturo ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Anak, nakita nating lahat ang video. Walang dahilan para... Itay, pakiusap. Ang maskara ni Marco ay unti-unti nang natatanggal sa bawat salita. Nagkamali ako, okay? Pero kung umasta si Mateo ay parang sinunog ko ang kanyang bahay. Isa lang itong inuupahang yate, sagot yan ng insurance. Ang mga mayayamang tulad ng may-ari, marahil ay isinusulat lang nila ito bilang gastusin sa negosyo. Mga mayayamang tulad ng may-ari, ang kabalintunaan ay napaka-perpekto na parabang ito ay isinulat sa isang script. Paulit-ulit mong binabanggit na ito ay isang upa, sabi ko. Kinuha ang aking tablet at maingat na isinantabi ito. Mukhang labis kang nag-aalala sa mga implikasyon sa pananalapi para sa may-ari. Oo naman! Bahagyang umayos ng upo si Marco, nakakaramdam ng pagkakataong mabawi ang moral na kalamangan. Ang kanyang pamilyar na kayabangan ay bumabalik. Ibig kong sabihin, halatang-halata na lampas sa iyong budget ito, Mateo. Itong buong pantasya ng yacht club, hindi ito sustainable. Ang isang tulad mo na sinusubukang magpanggap na milyonaryo sa loob ng isang katapusan ng linggo, nakakalungkot lang. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Isabel. Marco, pakiusap, huwag na. Isang tulad ko, mahina kong inulit. Tingnan mo, walang personalan. Si Marco ay nag-iinit na ngayon sa kanyang tema, pero maging makatotohanan tayo. Isa kang retiradong tubero, karpintero, nabubuhay sa SSS pension at sinusubukang pahangain kami sa mga bangkang hindi mo naman kayang bayaran. Nakakahiya. Si Elena ay napasinghap. Ang mukha ni Arturo ay namula sa hiya para sa kanyang anak, ngunit hindi pa tapos si Marco. Ang mga taong tulad mo ay hindi nabibilang sa mga yating tulad nito. Nabibilang ka sa mga bangkang pangisda. Siguro isang puntoon kung mag-iipon ka. Ito, ikinumpas niya ang kanyang kamay sa marangyang silid. Ito ay para sa mga taong talagang pinaghirapan ito. Ang katahimikang sumunod ay ganap. Maging ang marahang hampas ng tubig sa katawan ng yate ay tila huminto, naghihintay sa kung ano ang susunod na mangyayari. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga kamay ay matatag. Ang aking boses ay kalmado na parang hamog sa umaga. Marco, sabi ko, akin ang yateng ito. Ang mga salitang iyon ay nahulog na parang mga palakol sa tahimik na tubig. Ang bibig ni Marco ay bumuka, pagkatapos ay nagsara, pagkatapos ay bumuka muli, nang walang tunog na lumalabas. Itinakip ni Isabel ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Si Arturo ay mukhang tinamaan ng kidlat. Anong sayo? Ang boses ni Marco ay halos isang bulong. Aking yate, malinaw kong inulit, pinili ko ito noong Marso sa halagang 160 milyong piso, cash. Ang kulay ay nawala sa mukha ni Marco nang napakabilis na akala ko ay hihimatayin siya. Hindi iyan posible. Ang Serenity ay nakarehistro sa aking pangalan sa Coast Guard, pagpapatuloy ko. Hinahayaan ang bawat katotohanan na bumaon. Ang Marina ay mayroong aking credit card para sa buwanang bayarin sa pwesto. Ang insurance policy ay nakalista ako bilang nag-iisang may-ari. Binili ko ito bilang isang regalo. Si Isabel ang unang nakahanap ng kanyang boses. Isang regalo para kanino? Tumingin ako ng diretso kay Marco, pinapanood ang pag-unawa
na sumilay sa kanyang mga mata na parang pagsikat ng araw sa isang sementeryo. Para sa iyo at sa iyong asawa, simpleng sabi ko. Pinalak kong sorpresahin kayo ngayon, ipakita muna ito bilang isang upa, at pagkatapos ay ibunyag na ito ay sa inyo na. Ang tunog na ginawa ni Isabel ay nasa pagitan ng isang hikbi at isang singhap. Si Marco ay tuluyan ng namutla. Ang kanyang bibig ay gumagalaw ng walang tunog. 160 milyon, mabagal na sabi ni Arturo, ang kanyang boses ay puno ng papasikat na pangingilabot. Ibibigay mo sa kanila ang isang yate na nagkakahalaga ng 160 milyong piso? Dagdag pa ang halos 8 milyong piso sa direktang tulong pinansyal sa mga nakaraang taon. Dagdag ko. Graduate school, kasal, paunang bayad sa bahay, iba't ibang mga emergency, maingat kung itinatala ang mga iyon. Sa wakas ay natagpuan ni Marco ang kanyang boses. Ako, hindi namin alam. Hindi, sangayon ko. Hindi mo alam na ang tubero na iyong kinukutya buong hapon ay nagpaplanong bigyan ka ng isang yate na mas mahal pa kaysa sa karamihan ng mga bahay. Ang kabalintunaan ay tumahimik sa silid na parang hamog. Kinugol ni Marco ang buong araw na nananabotahe at kinukutya ang mismong taong nagbabalak na gawin siyang isang milyonaryo. Mateo, bulong ni Elena, nagsisimula ng tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Kami ay labis na humihingi ng paumanhin, ngunit nakatingin pa rin ako kay Marco, pinapanood siyang iproseso ang buong laki ng kung ano ang nawala sa kanya dahil sa kanyang kayabangan. Nagplano marahan kong itinama. Nagplano akong ibigay sa inyo ang isang yate. Ang mukha ni Marco ay dumaan sa isang spectrum ng mga emosyon. Pagkabigla, hindi paniniwala, pagkalkula, at sa wakas, desperadong panik habang tumatama sa kanya ang buong implikasyon. Sandali, sabi niya, sumusugod pasulong sa kanyang upuan. Sinabi mong nagplano, hindi ibig sabihin niyan. Ibig kong sabihin maaari nating ayusin ito, hindi ba? Ngayong naiintindihan ko na ang sitwasyon. Ngayong naiintindihan mo na ang sitwasyon, mahina kong inulit. Ano ba talaga ang naiintindihan mo? Na kung alam mong ako ang may-ari, igagalang mo ako? Ngunit dahil inakala mong isa lang akong mahirap na retirado na naglalaro sa itaas ng kanyang antas, katanggap-tanggap na ang kawalang galang? Ang bibig ni Marco ay bumubukas at sumasara na parang isang isda na humihinga. Sa tabi niya, si Isabel ay nakatitig sa kanyang mga kamay, sa wakas ay nagsisimulang maintindihan ang pagpiling ginawa niya sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang ama. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, nauutal na sabi ni Marco. Ako lang, ang stress sa trabaho at nakikita kang gumagastos ng malaki sa isang upa kapag ano? Putol ni Arturo, ang kanyang boses ay matalas sa pagkadismaya. Kapag nagpasya kang kailangang turuan ng leksyon ang iyong biyenan tungkol sa kanyang lugar. Si Elena ay nagpupunas ng kanyang mga mata gamit ang isang tisyo. Marco, paano mo nagawa ito? Si Mateo ay naging napakabuti sa pamilyang ito. Alam ko na iyon ngayon. Ang boses ni Marco ay pumiyok sa desperasyon. Pero maaari nating ayusin ito, hindi ba? Babayaran ko ang pagpapaayos ng gripo. Sus Mariosep, babayaran ko ang isang kumpletong pagsasaayos ng kusina. Maaari na nating kalimutan ito. Naglakad ako patungo sa malaking bintana ng yate, nakatingin sa payapang daungan kung saan ang ibang mga pamilya ay nagagalak sa kanilang mga bangka ng walang pananabotahe o kawalang galang. Naayos na ang gripo, mahinahon kong sabi. Inabot lang ng mga 20 minuto, matibay ang mga gamit sa bangka. Kung gayon, ano ang problema? Ang boses ni Marco ay may tono ng desperadong pag-asa. Walang pinsala, walang pagkakamali, hindi ba? Humarap ako sa kanya. Ang problema, Marco, ay inilantad mo kung sino ka talaga. Nang akala mo ay mahina ako, nang naniniwala kang mas mababa ako sa iyo, pinili mo ang kalupitan. Hindi iyon problema sa gripo, iyon ay problema sa pagkatao. Sa wakas ay tumingala si Isabel mula sa kanyang mga kamay. Itay, alam kong mali si Marco, pero ano anak? Malumanay kong tanong. Pero dapat kong palampasin ang sinadyang pananabotahe dahil humingi siya ng tawad matapos mahuli.
Pero dapat kong balewalain ang mga taon ng banayad na kawalang galang dahil nangangako siyang magbabago ngayon na alam na niyang may pera ako? Wala siyang maisagot doon, wala sa kanila. Ang yate ay mananatiling sa akin, pagpapatuloy ko. Ang alok na regalo ay tuluyan ng binabawi. Marco, sa tingin ko ay pinakamabuting kunin ninyo ni Isabel ang inyong mga gamit at umalis na. Hindi ka maaaring maging seryosos, protesta ni Marco. Dahil sa isang hangal na pagkakamali? Isang hangal na pagkakamali. Ang boses ni Arturo ay hindi makapaniwala. Anak, sinadya mong sirain ang ari-arian ng isang tao matapos kanyang imbitahan bilang panauhin? Kinugol mo ang buong hapon na kinukutya at minamaliit siya. Kahit ngayon, mas nag-aalala ka pa sa pagkawala ng isang regalo na hindi mo naman alam na umiiral kaysa sa sakit na idinulot mo. Tumingin si Marco sa paligid ng mesa, naghahanap ng suporta na wala roon. Maging si Isabel ay hindi makatingin sa kanya. Sige, sabi niya sa wakas. Biglang tumatayo. Halika na, Isabel. Umalis na tayo dito. Dahan-dahang tumayo si Isabel, mukhang nagdadalawang isip sa pagitan ng pagsunod sa kanyang asawa at pananatili sa kanyang ama. Itay, ako? Ginawa mo ng malinaw ang iyong pinili ngayon, mahina kong sabi. Sana ay sulit ito. Habang kinukuha ni na Marco at Isabel ang kanilang mga gamit at patungo sa daungan, lumapit sa akin si Arturo. Mateo, hindi ko masabi kung gaano ako nahihiya sa pag-uugali ng aking anak. Kung mas gugustuhin mong umalis na rin kami, hinding-hindi, matatag kong sabi. Kayo ni Elena ay walang ipinakitang anuman kundi paggalang at kagandahang loob. Pakiusap, manatili kayo. Ipagdiwang natin ang natitirang bahagi ng magandang hapon na ito kung paano ito dapat ipagdiwang. Sa bintana, pinanood ko sina Marco at Isabel na naglalakad sa daungan patungo sa paradahan. Si Marco ay galit na kumukumpas habang si Isabel ay tahimik na naglalakad. Mukha silang maliliit laban sa tanawin ng daungan, pinaliit ng kanilang sariling mga pagpili. Sumama si Elena, kina Arturo at sa akin sa bintana. Sa tingin mo ba ay magiging maayos sila? Makakabangon si Marco, sabi ko. Ang mga taong tulad niya ay laging nakakabangon. Tungkol naman kay Isabel, na pabuntong hininga ako, kailangan niyang magpasya kung gusto niyang bumuo ng isang buhay kasama ang isang taong naninira ng mga tulay dahil sa galit. At siya forward, nagsalin si Arturo ng 3 baso ng alak mula sa bote na binuksan namin kanina. Para sa pagkatao, simpleng sabi niya. Para sa pagkatao, sabay naming sabi ni Elena at ako. Habang papalubog ang araw, pinipinta ang tubig ng mga kulay ginto at amber. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Perpektong kapayapaan. Ang hustisya ay naisakatuparan, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng mga likas na kahihinatnan. Winasak ni Marco ang kanyang sariling mana, gamit ang sarili niyang mga kamay, kasing tiyak ng pagsira niya sa gripong iyon. Ang tansong kompas ay muling nahagip ng liwanag ng hapon, nakaturo sa tunay na hilaga tulad ng dati,